Pinagkakatiwalaan, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Mga uluhang tudlig sa TV Patrol Northern Mindanao. City Social Welfare Office sa Cagayan de Oro nagbisi pagsusi kinsang litimong maganawat sa ayudang pinansyal sa mga namatay sa baha. Pilipinas nagagawa sa pinakaunang ranggo sa 14 kanasod sa tibok kalibutan nga naigo sa pinakadaghang kalamidad sa tuig 2011. Bloke-blocking hardwood napalgan sa mga sundalo sa usa ka pangpang sa Lanao del Sur. Senador Chis Escudero aminado hinay nga dagan sa pagtaral sa Chief Justice magkalangan sa uban nilang obligasyon sa kadawhan. Early registration sa DepEd gisugda na. Princess Lara Kigaman nakigbanding sa kabataan sa Dipolog City. Mga Bayan Patroller aktibo sa kasaulugan sa Kahimunan Festival sa Agusan del Sur. Ug bata ug idran nagbanding sa Sendong Run for a Home. Kini ang TV Patrol Northern Mindanao. Maayong hapon, Northern Mindanao, ko si PJ De La Pena. Ako si Premican. Yan detalye sa mga nagbagang balita. Nadiskubre ang mga bloke sa hardwood nga gitaguan sa mga pangpang sa Kapay, Lanao del Sur. Nagpatrol, Roxanne Arevalo. Ang inatas natin kay Governor Ataman ay talagang tugunan po sa team leader lagi kasi nagkakaroon dito, ihabla yung tukuyin yung may kasalanan at ihabla. Luyo sa baha di Pangulong Benigno Aquino III, gagukuron ang mga loggers walay puas gihapon ang pagpamutol ug kahoy sa Lanao del Sur. Dinhi sa Barangay Lidasan, munisipyo sa Kapay, nadiskubrian ang upat ka managlahing punlok sa bloke-blocking hardwood nga gipangtaguan. Gipanghulog kini sa pangpang ang uban luyo sa tag-as nga masagbot ug gitabunan sa mga dahon. Tinabas na ang mga kahoy mahogani ug lawaan apan tungod sa kadako pagyapon niini unom nga tos 13 ka mga tawo ang kinahanglan mo sakwat. Napuno ang unom ka mga dagkong military trucks. Na-continue pa rin yung pag-search nila, no? Kasi I do believe nga marami pang mga itinatago mga logs dito. Sa operasyon karon sa mga sundalo, walay bisan usa nga mapakitang local officials, barangay officials ug bisan taga DENR apan nanganti ang mga sundalo magpadayon ng ilang operasyon tungod nagtuo silang wala pa maundang hangtod karon ang illegal logging dinhi sa Kapay. Sa Kapay, Lanao del Sur gituuhang gikan ang mga trosong nangaanod paingon iligan ug sa Kapay sab makit-i ang daghang mga bansuhan apan dili lang di ay sa Kapay kundi lakip Butig, Piaga po, Balindong, Maging ug bisan Marawi City dunay galaging. Kini mga kahoy sa campus militar mga embargo kinining bulan sa Enero lang apan ingon niini na kadaghan. Meron na kaming 7 cases na final and 20 more are upcoming. We're hoping na mapadali yung aming pag-process ng mga ebidensya. Aminado silang lisod kanila paghukod sa mga loggers tungod na lambigit ang pipila ka mga opisyal sa gobyerno, walay kooperasyon ang mga sibilyan, ug ning bag-o lang mibalibad ang DENR arm nga sakop sa ilang jurisdiction ning mga dapita sa Lanao. Sa Region 10 Cagayan de Oro pa isangat ang mga kaso. Roxana Arevalo, Patrol sa Northern Mindanao. Nag-double time nagkaroon ng taga City Social Welfare and Development Office kay gawa sa ilang pagsusi sa mga litimong tagaanan sa pabalay sa relocation site. Gitahas pod kanila karon ang pagpanghatag sa pinansyal nga ayuda alang nilang mga namatayan ug banay tungod sa baha. Ania ang report. Nagsugod na karon og pag-validate ang mga taga CSWD kung si kinsa kadtong mga litimong namaan sa syudad sa Cagayan de Oro, partikular na kadtong mga pamilyang namatayan kay gawa sa paghikay sa mga papeles alang sa libreng pabalay. Duna usay gitagana nga tabang pinansyal balor 15,000 pesos nilang mga namatayan. Naatay dokumento ng attachment ani ang ato mga death certificate with also the ngalan sa tao nga maoy makadawat. Usa ba siya ka mama, usa ba siya ka anak, usa ba siya ka apuhan. Depende kinsa o unsa iyang relasyon sa atong nawala nga igsuon. Wala pa yung amount kung pila. Naanay amount but we cannot have it individually kay medyo magkani ubay-ubay. Og this is only a partial. Ang kada usa 15,000. Di mahimutang ang pamilyang nagita sa kahintang sa ilang kabanay nga si Noel nga missing pahangtod karon. Nakadawat ang pamilya og mga istorya nga nagkalinggawas si Noel ug atuan na padpad sa Malaysia.
Si Noel, empleyado sa City Hall. Dili man gud mo to chika ng mga istorya kaya mo gusto nga maklaro gid na mo kaysa maski ang asawa mo may nagkuan nga wala daw dito sa katong sa to barko nga gikan to Malaysia. December 28 na nakasulti sa ako na ako no di ko no kumabalaka kaya akong isuon na ako no nakasakaya ng inganlan nila nga barko nga ako sa nga paniguro kay lisod di kaya magtama-tama tanan nga sulti kay uban po nga nangamisingan dini po sa ako mo ani unsa ka tinuod lugar pila ka tawo din nga sa akong balay mapatay magaling siya kung naalugay nakakuan dito nga laing nga lugar makita na mo siya nga madala na mo din sila kung mabuhi manggaling nga ilan lugar nga ma-verify siya na mo sir kay luoy na kasi na 1 month na kapin. Nagpasabot kinahanglang dunay may ipakitang death certificate ang banay nga mo claim sa nasangpit nga benepisyo gikan sa CSWD. Nakuha sa Pilipinas ang pinakaunang ranggo sa listahan sa 14 ka mga nasod sa tibuok kalibutan nga naigo sa kalamidad. Sumala sa Disaster Risk Reduction Management Council dili kini tiaw. Taga-Patrol Rod Bolivar. Kapin 1,500 katao ang namatay sa Pilipinas tungod sa kalamidad. Pinakadaghang ihap sa talaan gikan sa Sendong. Kini ang hinungdan nga nabutang ang Pilipinas sa pinakaunang ranggo sa talaan sa United Nations Disaster Risk Reduction. Sa tuig 2011, 33 ka kalamidad ang igo sa nasod. Gisundan sa China nga dunay 21 ikatulo ang Amerika. Gisundan sa India, Indonesia, Mexico, Guatemala, Japan, Brazil, Bangladesh, Nigeria, Peru, Thailand ug Vietnam. Mando sa RDRRMC nga zero casualty kung dunay kalamidad. Apan ang tinuod sumala kanila dili kini ingon ana kasayon. We will see it as a challenge labi na sa local and the national government nga palig-unon gyud ug ayuhon na gyud ug seryosohon gyud nato ang disaster risk reduction ug ang adaptation to climate change. Gipangandaman na sa RDRRMC ang mga lakang aron maminusan ang mga kadaot. Dili ang response ang focus kay kabalo pa nga inig abot gyud sa baha. Pila raman ang tao nga makaresponde bisan na train siya. Ang focus is ayaw ibutang ang tao sa lugar nga kinahanglan siya i-rescue. Aminado ang mga ahensya sa gobyerno sa nasod nga anaaman ang kaikag sa pagtabang apan limitado lang ang resources sa gobyerno. Busa usahay dili kini makasarang sa aktwal nga panginahanglanon sa publiko. Nagpagawas og mando ang gobyerno nga dili na pabalikan og puyo ang danger zone sa Cagayan de Oro. Si Johnny Dilobio wala man nalakip ang kanhing gitukuran sa iyang balay sa Barangay Carmen nga no-build zone apan wala kini plano pa nga bubalik sa lugar human na baha ang ilang balay. So kana sila na gahay ilang ulo mobalik sila dito sila. Kaya ako, di na ko balik dito ng dapita kaya di naman save atong kinabuhi dito. Walay laing solusyong nakita ang grupo sa pagsumpo sa kalamidad. Maulang ang sinseridad sa tanan pag-amping sa kinaiyahan. Rod Bolivar, Patrol sa Northern Mindanao. Nahan ay naman sa siyudad sa Cagayan de Oro kung asa ipailuna ang mga nabaan na sumala ni Senador Coco Pimentel iya pagkining ayudahan sa ingon hingpit ang pagbangon sa katawhan. Taga-Patrol, Sheila Joy Labrador. Nagtapok silang mga nakalingkawas sa bagyong Sendong sa Tent City. Pagdawat sa mga donasyon sa pag-abot ni Senador Coco Pimentel. Dinhi, giapuran silang sinina, pagkaon, tubig, ingon man kalha ug kaldero. Okay na. Si Lourdes Mata, may angkong gipaboran gayud sa labang makagagahom. Kay gawas nga nahaturan kinig donasyon. Usa pa siya sa 5 ka pamilyang nahulbutan sa lokal nga gobyerno ug DSWD nga unang makakuha sa pabalay sa relocation site sa Kalaanan. Salamat kayo. May labing gikinahanglan gid nyo karong panahon na di ay. Kanina gid magkikinahanglan og kuan kanang takori kanina kuan mga kaldero. Nag-shopping yun ni karon. Salamat kayo. Natagaan sila na po ko Pimentel. Aminado si Pimentel, gamay lang kini nga ayuda.
Apan prioridad karon niini kung unsaon kining makatabang sa libreng pabalay. Lupa na papayaan ng bahay, dapat malinis siya na pwedeng i-award. Ibig sabihin po, dadagdagan po yung meron na kayo. Yes. Ayusin natin lahat yan kasi itong mga nasa tent city, hindi ito yung lahat na naapektuhan eh. Marami pang wala rito na naapektuhan din na nangangailangan din po ng permanent relocation. Samtang gawas sa pagtabang sa mga nakalingkawas sa bagyo. Aktibo si Pimentel isip usa senator judges sa impeachment trial kang Chief Justice Renato Corona. Kinsa miangkong bisan langay, positibo kini sa sangpotanan sa kaso. Talaga pong matagal ito, pero pwedeng pabilisin ang prosecution by withdrawing some of the articles. At the mere fact na nasampahan po ng impeachment case ang Chief Justice, malaki na pong impact nun. At least nakikita nila na yung impeachment provision pala sa Constitution ay nagagamit din pala. Sheila Joy Labrador, patrol sa Northern Mindanao. Bisan kung ilang taas nga aminado si Senador Chis Escudero dili siya komportable sa dagan sa pagtaral sa Chief Justice Nasod Renato Corona. Sa dagan sa pagtaral, hinay sumala pa ni Escudero ang dagan ini. Butangan nakapahikling sa uman nilang bulaton isip mga senador. Nag-patrol, Rod Bolivar. Dako kayong epekto sumala ni Senator Chis Escudero ang dagan sa impeachment trial. Tungod sa pagtaral kang Chief Justice Renato Corona, dagang oras na ang nagahin sa impeachment ug nakaltasan ang oras alang sa ilang regular nga session ug hearing. I think that's also partly to explain why some of my colleagues are frustrated with the pace of the impeachment right now. Kaya minsan sila na mismo yung nakikialam, sila na mismo yung nagtatanong. Dahil medyo pinapakita na hindi pa sanay o hindi handa ang magkabilang panig kaugnay sa trial at iso at kasong ito. Nakikita sa Escudero kang Cagayan de Oro City Mayor Vicente Emano sa iyang pagdalikyat sa syudad. Gibatikos ni Escudero ang pagbinasulay sa mga opisyal sa syudad kung kinsa ang sad-an nganong dagat ang namatay sa sendong. Pag maayos na yung buhay ng taong mga napektuhan, doon na tayo mag-away, magsundok at pa ang gusto nila at magsisiyan. But now is not the right time. Rod Bolivar, patrol sa Northern Mindanao. Alay nini atong gipulsuhan ang katawhan sa pangutana kung unsa sa imong pagtuo ang dagan sa pagtaral kang Chief Justice Renato Corona. Ana, siguro. Ano ba? Ang salig na tanong atong mga senador. Ay. Lagid na. Dili na may tabo nga kung nakaisala, mapamatodan siya siguro. Lagi siya kabutangan sa iyang mga sayor. Sa ako lang, pagulay paingnan. Sabay ka paingnan ang impeachment trial ni Corona. Nawa, yung kabaluan na. Kapamilya nagpadala sila mga halagway video sa mga bayan patroller diha sa Bayugan City sa Agusan del Sur. Kinipid siya ilang mga kuha sa ilang bersyon sa sinulog nga gitawag nga Kahimunan to Bayugan. Sama na lang nini sa gipigayang street dancing na puno ang kadalanan sa syudad sa tingog sa mga banda dala sa sayaw gamit ang dekolor nga mga costumes. Si Bayan Patroller Cariven Borjos mipadala ni ini nga hulagway. Gama sa recycled nga mga materyales ang props ug costume sa mga dancer. Gipakita usab sa mga kuha ni Maria Nelia Villanueva ang mga ritual sa mga lumad nga lakip sa dance routine sa mga entrante. 150,000 ang first prize nga nadagan sa grupong Tribo Tivoli. Ayan, congratulations sa mga bidog. So, kumusta man ang festival, Prim? Vivo kaayo, Pidge. Ang music, very fast. Ang dancing, even faster. Oo, pang Choose Philippines kumbaga, no? Yes, pang Choose Philippines, giandaman, ug nanukad yun ang mga partisipante, apil ang mga organizer. Very good. Sa atong pasalamat sa atong mga bayan patroller nga may post ni ini nga mga kuha. Kung kamo, doon ay mga kalihukan siyang dapit nga angay makita o may bawan sa tanan. Ipadala na kana ninyo sa tvpatrolcdo@yahoo.com o kaha sa atong Facebook page. Sa ingon ato pud ka nang mapakita sa tanan. Naghalad og pag-ampo og nanawagag hustisya ang mga estudyante og magtutudlo sa Kimanait National High School.
tungod og alang sa kamatayon sa usa ka magtutudlo sa daki. Nagapatrol Maricel Butardo. Kami ultimo rami, ma'am. Manuroy ra kong sudan para makapaeskwela ko sa akong anak, makapahuman ko higing anak naman ang akong anak. Dili matukib ni Rodita Hebia ang gibating kasakit tungod sa kalit nga kamatayon sa iyang kamagulangang anak nga si Ermelinda. Usa ka magtutudlo si Ermelinda sa Kimanait National High School sa Pangantukan, Bukidnon. Bugid kay ma'am, kay siya ang akong breadwinner sa akong pamilya. Daghan ing ipa-eskwela. Kung gusto gyud na ako isustay siya. Hustisya sab ang singgit sa mga estudyante ug mga kaubanang magtutudlo ni Ermelinda kinsa mihalad sa ilang hiniusang pag-ampo ug pagdumdum sa iyang kinabuhi Enero 27. Naka-half-mast sab ang bandila sa tunghaan isip paghatag tahod ug pagpangasubo sa kamatayon sa maestra. Siya kada ko nga wadon sa Kimanait National High School na Department of Education kasi she is dedicated sa iyang trabaho as a teacher. Then, influential siya sa mga estudyante. Enero 19 sa gabi, human sa halos magduha ka oras nga pagpangita, napalgan sa iyang manghod si Ermelinda luyo lang sa iyang classroom duol sa ilang boarding house. Routine naman ko ni ma'am na ini kagabi after her classes, maggawa sa dito sa ilang boarding house near sa school kay lisod man ang signal dito sa atong communication. Ngit-ngit dinhing dapita panahon sa kagabihion ug dinhing tungura 20 metros gikan sa iyang boarding house napalgan ang biktima nga wa nay sapot sa ubos nga bahin. Wala gyud tao tapos ngit-ngit. Tapos iyarang nga nadugo dare. Base sa gihimong medical legal exam sa biktima, wala kini gilugos. Apan ang kusog nga impact sa matod pagibundak nga bato sa ulo ni ini ang hinungdan sa iyang kamatayon. Sumala pa sa Pangantukan Municipal Police, posibleng 3 hangtod 5 ka tawo ang mihimo sa krimen. Kung isa lang ka tao, he cannot do that that criminal act. The motive there is lewd desire. Kagusto siguro siya sa atong teacher kay itsuraan man to atong teacher gwapa. Di lang wala ka ang tagtungod kay dili gini matulog ning problema ha. Maricel Butardo, Patrol sa Northern Mindanao. Water District moatag sa diskwento nila mga residenteng nabahaan. Bata o mga idaran nagbanding sa sendong Run for a Home. Pangulong Noynoy Aquino wala pa'y planong tangtangon ng deklarasyon sa State of Calamity. Suba sa Cagayan de Oro, larong tukuran sa dam. Ug social networking site ng Twitter, laraw ng isensor. Kana sa pagbalik sa TV Patrol, Northern Mindanao. Muhatag og 50% nga diskwento sa minimum nga bayronon sa tubig ang Cagayan de Oro Water District sa mga nabahaan. Detalye gikan ni PJ De La Peña. Nagugot na natag kapag yung bill. Takto sa gisan nga panahon ang pagbalik sa supply sa tubig ang gihimo sa Water District sa Cagayan de Oro. Sumala sa kaudi na sila gipatuman nga 50% ng discount karon base lang sa minimum nga singil. Ang konsumidor nga si Dario Galarosa natingala nga anong midoble ang iyang bill sa tubig, ang kani 2,000 karon mipatak na sa 5,000 pesos. Diskwento ang iyang panawagan karon, labi na nga taod-taod pod nga wala makaagas ang linya sa Water District. Kung sa ilang desisyon, kung wala tayong may mo, awa tayo may mo. Kay bagad na maganda sa ilang pa, pero magkonsensya lang po sila. Gamay tingali kay siyempre gamay pa tong nagabit ka tubig, hugaw pag yun. Siyempre, doon ang taga may deduction ng ilang himuon. Katong mga residente nga apektado, katong sa residence areas na nga affected, automatic na 50% sa katong ilahang December nga billing ang
mo'y atong ibutang sa ilang minimum bali nga service charge tungod kay katunga halos pod sa bulan wala ta nakahatag og serbisyo. Unya katong mga konsumante nga wala gyud nato nabasa ang ilang meter, no? Ang ilang wala lugar ta naka-read sa ilang mga supposed to be meters para sa ilang billing ni adtong December 17 to 31 atong gibutang lang sa sila sa minimum na service charge. Unya kung naamang gani penalty nga gikinahanglan nga mapatong sa ila tungod sa delay or whatever, no, arrears sa bayronon, ato kini siyang gi-condone. 220 pesos ang minimum nga singil sa kaudi. Nagpasabot nga mamahimo na lang kini karong 110 pesos. Niini nga lagang aminado ang kaudi nga doon nagayon mo reklamo pag-abot sa billing. Dako ang atong pasalamat dinhi sa arangkada sa kasing-kasing sa COWD. Apan unta dili lang sa patubig mahatagan og diskwento ang mga nabahaan, kun dili sa mga nagunang palaliton og bayronon hilabi na sa kuryente usab. Kay in town humanawad ang mga minahal sa kinabuhi ingon man mga panimalay, sugod sa ono ang mga nakalingkawas. Dakong tabang na kini nga diskwento magamit pambangon. Apan nang hinaut usab kita dinhi sa arangkada nga matubag sa COWD ang mga nagreklamo pang mga konsumidor nganong nadoble ang ilang bayronon karon sa kuryente. Dili pod taon patas o makiangayon nga didto kon doble nga bayronon sa tubig. Dili pod din taon patas o makiangayon nga adto ihapak nila mga wala na biktima sa baha ang inyong gidiskwento. Basin maakusar kita og lipat-lipat niini. Ninyo mga tagtungod o kakaparentihan o higala, palihog patalinghog, nining atong mga panawagan nilang mga kapamilya nato nga na missing. Hangtod ugma kini ang arangkada. Daghan ang nitubag sa panawagang Run for a Home ni adtong Sabado. Nag-patrol Sheila Joy Labrador. Mahulugan sa dagom kabaga sa mga taong miduyog sa dagan alang sa mga nabaan sa bagyong Sendong. Bata, hamtong og idaran, nakig-usa sa katuyuang makatabang, makatukod og dugang balay sa mga nabahaan. Gawas nga makatabang, nahimong bonding moments kini sa matag pamilya ug managhigalaay. Lakip sab dinhi silang mga langyaw. Misalmot sab silang mga local TV and radio personalities sa mag-TV ug MOR. Host sa Pamahaw Espesyal o TV Patrol. Mga pamilya, grabe, kakuya, kaya na ako 5K para na sa mga Sendong victims. First time na ako, pagkikaya na ako para sa mga biktima. Muro niya akong kaya para matabang ninyo. Thank you! 5K! At ang isab ang laing pugna sa Kapamilya Run sa Pebrero 26. Sheila Joy Labrador, Patrol sa Northern Mindanao. Kapinbulan na sukad sa Sendong, apan Pinoy misugilon wala pa siya'y plano sa pagkakaroon nga wag tangon ang deklarasyon sa State of Calamity. Nagapatrol, Roxanne Arevalo. Wala pa'y plano sa Pangulong Benigno Aquino III nga ipaubos ang deklarasyon sa State of Calamity sa mga dakbayan sa Iligan ug Cagayan de Oro tapos ang bagyong Sendong. Kapinbula naman tuod sukad sa nahitabo apan sumala sa presidente, daghan pang kinahalang atimanon pagpabangon sa duha ka syudad. Talagang sinusigurado natin na may isaayos at earliest possible time lahat ng mga kababayan natin may balik sa normal na kanilang buhay. At manigurado na yung dating risk yung tinatamasan na hindi na mangyari.
Usas wala lungi sa presidente ang mando niya ngadto kang ARMM Governor Mujib Hataman. Mga trosong nang lutaw sa kadagatan sa Iligan ang ugat sa mando sa presidente nga dili tiaw ang walay pagtahod sa iyang mando nga total log ban. Isa sa mga unang inatas natin kay Governor Hataman ay talagang tugunan po sa legal lobby na siya nagkagawin dito. Ihablay tukuyin yung may kasalanan at ihabla. Lakip sab daw sa mga nakabintaha sa pagpabilin sa state of calamity. Ang gahom gihatag niya sa DPWH muhimo sa usa ka modernong teknolohiya sa pag-dredge sa mga suba nga sa karon na puno na sa mga lapok. Roxana Revalo, Patroso, Northern Mindanao. Sa pinakaunang higayon, mipaluyo sa produksyon ng ABS-CBN Dipolog agis sa usa ka beauty and brain pageant, ang Miss Icon 2012. Nagapatrol Dina Diestro. Siyam kadalaga gikan sa mga barangay sa Dipolog ug Zamboanga del Norte misalmot sa Miss Icon 2012. Nakurunahan isip pinakaunang Miss Icon si Zaira Claire Goodmanin sa barangay Miputak. Siya sab ang napili sa Best in Play Suit, Darling of the Press ug Best in Evening Gown. First runner-up si Zara May Lastimosa sa Polanco National High School. Second runner-up si Marie Antoinette Barrera sa Jose Rizal Memorial State University ug nakuha sab niya ang minor award isip Best in Casual Wear. Miss Photogenic si Crusher Saldariega sa Barangay Istaca. Miss Professionalism ug Miss Wonder Bra si Alana Gail Macolo sa Barangay Turno. Miss Congeniality si Jean May Sarimo sa STI Dipolog. Samtang Miss WowZaNorte.com si Candy May Kennedy. Very much overwhelmed and happy because as the first Miss Icon second runner-up, it is really an honor for me and to be part of Kapamilya ABS-CBN Dipolog. Nalingaw sab ang mga katawhang misaksi sa maong pageant tungod matud pa na intriga sila sa pangalan ni ining Miss Icon. Ninit ma'am, og kanang makakuha ko kanang pagtulunan ba kay ilang mga question and answer portion bitaw mga tubag sa mga contestants mga nindot ba. The show is really beautiful and it's really give encouragement and it caters a lot of entertainment to the public. Ang Miss Icon ang unang produksyon ipaluyuhan sa ABS-CBN Dipolog. Dahil na Jessica Patrol sa Northern Mindanao. DPWH planong magtukod og mga dam sa Cagayan River sa ingon dunay makapugong sa kalit ug kusog nga bulog sa tubig kung mukusog ang ulan likay baha. Ania ang report. Well, the study Sumala sa Department of Public Works and Highways 10, usa sa nakagrabe sa damyo sa baha ni aging bulan ang grabing basura ug flood debris nga dala sa tubig. Sama na lang sa mga troso nga anod sa baha. Busa laro sa buhatan nga mutukod og pipila ka sunod-sunod nga dam sa Cagayan River nga gawas sa pagpahinay sa bulog sa tubig makapugong usab sa mga hugaw. But surely there will be series of dams, sabo dams, because these dams are used first of all to impound water, and then until it overflows, so it retard the pressure of water going downstream. Bag-ulang giinugurahan ang Sabo Dam nga gitukod sa Camiguin. Ingon ani usab nga disenyo sa mga dam ang planong itukod sa DPWH sa Cagayan River. Mapasalamaton ang buhatan sa Japanese International Cooperation Agency kun JICA sa tabang nga gihatag pag-istudyo sa suba para makalikay sa susamang baha nga dala ni Sendong. Ang maong grupo usab ang mitabang kanila sa dam sa Camiguin. But Secretary was so impressed of the Sabo dams that were constructed in Camiguin, and he wanted really that will be replicated here in Cagayan de Oro. Mobalor sa 920 million pesos, matag kilometro ang gastos sa maong dam. Dati ali ilgatin wells kay kung wala dili man siya pasakag sumbong, di ba? Dili man kay kuti anak paminaw. Ano comment ko diya kay wala kay kuy time ana man. Wala kay kuy time na minaw anak, busy man sa panginabuhi na. Murag wala. Nagyaya. Para sa imo lang. Aw, nagyod. Ano ba? Kay abot man na siya nga sitwasyon sa to pa nagi siya alibyo nga madutlan siya diya. Price freeze, epektibo pa hangtod karon ang mga mamagahi dunay silot.
Precious Lara Kigaman nakigbanding sa mga bata sa Dipolog. Mga nabahaan nga nakadawat sa pinansyal nga ayuda, daling nangumpra og materyales pagtukod sa balay. Og Mexicanong boksidor maayong pagkatilaw sa kinumo sa usa ka Cagayanon. Knockout kana sa pagbalik sa TV Patrol Northern Mindanao. Paghapon matapos sa mga reklamo sa pipilakan na bahaan, uban kanila nagpunay paghapon pag-ingon nga dunay pabor-pabor ang gobyerno. Nag-patrol Sheila Joy Labrador. Sunod ako, anak. Ako na mabuwang. Igo na lang sa paglantaw sa gitukuran sa ilang Pinoy-anan si Edgar Cortez sa Lagpan, Barangay Kauswagan ning syudad. Human gianod sa baha ang ilang balay uban sa duha ka balay sa iyang igsuon tungod sa bagyong Sendong. Kapait pa kay matod pa kulang ang tabang nga ilang nadawat gikan sa barangay. Kung sa ako to kulang ito siya kay pilar dohara biya kasin pero wala pagi ko naka-avail. Duda sab sa residenteng si Armando Ubatay. Dunay pabor-pabor sa paghatag og hinabang. Gipamatudan-matod pa kini sa nakuhang pirma gikan sa mga silingang dunay reklamo kabahin sa ayuda. Kulang hinabang sa barangay, pinili pa yun ang hatag. Unsay mo prueba nga pinili? Kaya ang mga duro masugan ang natagaan. Pili man sila din eh. Definitely wag na baita pag ipili. Ang gibusihan kasi tagaan tong Nitsubino katong sa para sa New Year bitaw. Sila ang hatag wa milabot. Sila mismo taga-distribute. Hinuon misaad ang barangay. Ilang husayon sa daling panahon ang maong di maayong pagsinabtanay. Kalabot na sa hinabang sa mga nabiktima sa bagyong Sendong. Sheila Joy Labrador, Patrol sa Northern Mindanao. Social networking site nga Twitter gipatiko sa planong i-censor ang mga tweet sa ubang nasod. Twitter blackout gihimo Enero 28. Nag-patrol Primi Kane. Naminusan ang kadaghanon sa tweet sa social networking site sa internet nga Twitter Enero 28. Kini kay mihimo og lihok pag-boycott sa maong site ang mga gagamit niini pagpakita sa ilang protesta sa bag-ong balaod sa Twitter. Enero 26 miabiso ang Twitter sa posibleng pag-censor sa mga tweet kung illegal ang gipangsulat dinhi. Rason sa tagdumala sa site mao nga lahi-lahi ang balaod sa matag nasod sa kung unsay pwedeng ipangbalandra sa publiko nga impormasyon. Apan gisiguro niini ipahibaluo na sa gasulat nga tanggalon ang tweet niini. Ubay-ubay kabatikos ang nadawat sa maong lakang. Giakusahan sa mga gatweet ang Twitter nga mihimo lang sa maong lihok para makasulod sa China kung asa gidili ang paggamit niini nga site karon. Ang censorship gihimakak sa Twitter management. Nagpabilin pa karong giisa ang price freeze. Sumala sa DTI kinsa mang mga negosyanteng wala misubay niini, nagkinahanglan sa pag-eksplikar kanila kung nganong wala misunod sa mando. Nagapatrol Rod Boulevard. Sa monitoring sa DTI sa kauluhan, nisaka sa halos piso ang presyo sa sardinas sa merkado. Sukad dideklara ang BIFAR og fishing ban sa mga tamban ni adtong Nobyembre. Apan sa talaan sa DTI sa probinsya, nagpabilin ang presyo sa sardinas sukad ni aging bulan, nga naapagyapon sa 11.90 pesos ngadto 12.85 pesos ang 155 grams. Apan nabantayang dunay halos 50 sentimo nga increase sa kasamtangang presyo kumpara sa niaging tulo ka bulan una pa ang fishing ban. Sa karon ubos pa ang nasod sa price freeze o ang pagdelay sa pag-usmaw sa presyo sa mga nagunang palaliton human gipaubos sa state of calamity ang nasod. Napata sa price freeze karon. Meaning to say, mo saka sila gamay, dapat ma-explain sila sa mga kaya wala pag i-lift ni President Pinoy. Unless i-lift na ni President Pinoy, nga wala na i-price freeze, okay na siya.
Dili lakip sa price freeze ang presyo sa petrolyo. Apan sumala sa Committee on Energy sa Konseho sa Cagayan de Oro, gibutyag sa DOE nga dunaw sa price freeze sa krudo o gasolina human maigo sa bagyong Sendong ang syudad. Apan gikakurat sa lokal nga kagamhanan nga makaduha ka beses nang nipatuman og price increase ang mga gasolinahan sa syudad karong bulan. O karong simana nagpatuman og rollback nga 90 sentimo sa krudo o 15 sentimo sa gasolina. Filed a resolution expressing dismay sa naitabo mga increases addressed to DOE. We also filed a resolution addressed to the different gasoline stations to explain to other side why they were imposing the increases in despite the agreement with DOE na increase lang mga gasoline station. Di ka na ngayon tayo increase yung gasolina kay tungod sa kalisod po nato karon. Kinsa sa mga gasolinahan ang dili makahatag og igong rason sa increase bawian sa business permit. Rod Bolivar, Patrol sa Northern Mindanao. Dayong nirespondi ang kapulisan sa tawag sa head guard sa usa ka supermarket sa Agora Lapasan dihang wala gikuha ang gibiling bag sa baggage counter. Nakahikot pa sa bag ang claim tag number dihang gikuha kini sa mga pulis sa supermarket. Alas 5 Domingo sa hapon gibilin sa usa ka lalaki ug babae ang maong bag apan naabta na lang og alas 10 wala pa kini gikuha. Busa na nawag nagpulis ang head guard. Dihang naablihan, mga personal nga gamit og kwarta ang sulod sa bag. Nakuha sabang usa ka resibo nga nakapangalan sa usa ka Marcelo Suson. Naka-create og commotion dito kay nahadlok ang mga empleyado sa establishment nga basin og kinindo na dautan nga sulod. Mayo kay sa atong pag-abri wala siya kuan, wala angay ka-alarma kay wala man siya sulod nga devices. Pagbuhay lang kami sulod nga balita mga kapamilya usa ka pagbusikan sa bomba ang natala sa Bukidnon. Alay ni itong magkauban sa linya sa telepono ang hepe sa Kibawi PNP Police Senior Inspector Butch Ayan Minyosa. Sir, may hapon si PJ de la Peña kini. Yes sir, may hapon sir. Sir, unsa ba gyud nahitabo diha sa Kibawi? Duna ba'y pagbusikan nga nahitabo? Sir, may tawag sa mga alas 12. Si Mayor ang gitawagan niya. Timing po nga nakaistorya ni Mayor at ubang ni Mayor. Mapi pagtawag sa iya nga nainiboto dito sa hitabo nga pagboto dito sa sitio Silahis sa Barangay Sampaguita sa Kibawi. Kibawi Bukidnon sir. Oh. Sa inyong investigasyon, sir, unsa kining klaseng matang sa bomba o doon na ba yung mga nadamay sa maong pagboto? Sa into nga mong kuan sir, ang alit sila nga M203 ang iboto nga kuan, M203 unya sa mga dinhi sa among kuan nga investigasyon nga kuan. Ang isa ang confirm nga patay kadtong nagunit sa armas. Unya 11 ang nadala dinhi sa provincial hospital sa Kibawi sir. Ito ka minors ug upat ka legal aid sir. Nganong ubay-ubay kini mga tao nga nadala sa ospital sir? Unsa may nahitabo ditong dapita? Ang into nga mga kuan sir, gatapok daw ng mga tao kay nana sila sa kanang murag dryer sir sa mais. Okay. Dryer sa mais sir, murag nagbulad niya. Napoy info nga mong receive nga nag-medical mission dito sa kanang area. Ang alis nila, ang pikas daw nag-medical mission. Oh, sir, pwede ba ninyo ma-describe ang area kay kamo may una nagkaadto dito sa lugar? Pag abot ninyo, unsa inyong nakita? Wala sir, wala yung nagkakuan dito kaya dili na maabot sa sakyan nga lugar sir, dili pod masaka o kuan motor kabayo ra ang area nga makasulod din ha. Anya ang kuan mo dinhi nami sa baba na kuan sa hospital, diri nami gi-info ni Mayor nga nagatang may uban ni Mayor. May kaninang mga samaron kay si Mayor ang napakuha sa sakyanan, ambulansya ug kaning Kia nga F3 nagtagbo sa mga samaron sir sa barangay sa Pulangi sir. Okay, salamat Senior Inspector Butch Ayan Minyosa, ang hepe diya sa Kibawi, Bukidnon. Among atangan, sir, ang dugang resulta o detalye sa maong investigasyon. Salamat. Yes, sir. Sa iyang pagdangat sa Dipolog City, nakigbonding si beauty queen Lara Kigaman sa mga bata sa dapit. Nagapatrol, Dinah Diestro.
200 kabata sa usa ka publikong tunghaan natunulan sa libreng programa panglaban sa malnutrisyon. Mas nakapadugang sa kaikag sa mga bata ang presensya sa beauty queen nga si Lara Kigaman. Kaning adlaw karon alipay kami ning klasiya sa advokasya karon permiro pa gyud. Kasi di ba ang sarap ng feeling kapag nakaka-inspire ka sa mga bata, kapag na-encourage mo sila na abutin yung mga pangarap nila. Dinah Jasper Patrol sa Northern Mindanao. Ano na? Para malimpyo na ang konsensya sa mga tao. Diba? Mawala siya sa iyahang katungdanan. Kurakot man. Mga wala ang kurakot para maasinso ang mga Pinoy. Wala ka painan. Para mausab na tungkuan. Para mawala ng kurakot. Nagkikapainan kung depende sa sa mga ebidensya na nagnakaw talaga siya sa bayan. Dapat bumaba na siya. Murag naagid siguro nga paingnan. Katauhan kay kalipay ang bagong lokasyon sa estasyonan sa pulis kay wala na kunoy bikil. Ug may kanong boksidor maayong pagka-knockout sa kinumo sa usa ka Cagayanon. Detalye sa pagbalik sa TV Patrol Northern Mindanao. Nagsayo paglinya mga ginikanan sa publikong tungaan aron magkapalista ang ilang mga anak. Subay sa mando sa DepEd kinahanglan ng early registration aron mapangandaman nila ang school year 2012-2013. Nagpatrol Rod Bolivar. Sayo nga nilinya ang mga ginikanan sa West City Central School sa Cagayan de Oro sa unang adlaw sa early registration Sabado, Enero 28. Ang early registration alang sa mga estudyante nga mutunga sa school year 2012-2013. Pinakadaghang nagparehistro ang mga magtutunga sa kindergarten o grade 1. Apan mudawat gyapon pagparehistro paingon sa grade 6. At least matrack out na mo daan or matracking daan ang mga tao nga, mga bata nga katong nga wala diri or nag-transfer. Then, makuhaan po na mo kung pila ang population. Agi sa early registration, may bawaan sa DepEd kung pila ang inisyal nga ihap sa mga estudyante. Aron samtang sayo-sayo pa, may bawaan na nila kung pila ang idugang nga magtutudlo og pasilidad kakinahanglan sa pagbukas sa klase karong Hunyo. Apan mga bakwit sa tungaan, wala pagiparehistro ang mga anak. Si Giselle Vicio, duha ka estudyante, wala siya nasayod asa mabalhin. Wala pa kay kung lagi kung asa dapit ni ma-relocate na malanganin niya ko ba kung ako na maristo ang mga bata dere. Unata na lang ako. Kung asa may dapit ayar na yung maristro. Samtang sa Pedro Olay Roa Elementary School ug High School sa Sitio Kalaanan, Barangay Kanituan, sayo sab nagisugdan ng registration apan bisan usa ka estudyante nga gikan sa 10th City wala pa nagpalista. Ang ako yung hangyo sa akong mga kindergarten teachers nga they will be in a 10th to 10th enrollment. Sumala ni Elizabeth Ayop sa laing adlaw na niya iparehistro ang duha ka apo. Gikan sa Balulang sa Kalaanan na ipatungan ni Elizabeth ang mga apo karong Hunyo. Dini, balin ko diri sa Kalaanan. Kay kuan kaso. Lisod ang pamiliti, layo. Sumala sa DepEd hangtod Pebrero 3 ang pagparehistro sa kindergarten paingon grade 1. Samtang mudawat pa og rehistro gikan grade 2 paingon high school kutob Hunyo. Rod Bolivar, Patrol sa Northern Mindanao. Pipila ka residente sa Iligan City ang natunulan sa ayuda pinansyal, ayudang nadawatan wala na namiinit sa palad sa mga nakadawat kay insigida nila kinigipangumpla sa mga materyales paggama sa bagong balay. Nagapatrol Roxanne Arevalo. Usa si Mong James na burya sa gatusan ka masendong survivors nga milinya aron matagaan sa inabanggikan sa Adventist Development and Relief Agency. Malipay yung gibit-bit ni Nung James ang 2,000 nga kantidad sa gift check nga gila yung ikumpra niya sa usa ka department store. Mga materialis para balay para makatukot yung balik. Kaya akong mga anak, nanganglan man lang mga bisat ko makuyan.
Dili man lakip ang mga materyales sa balay sa mga pwedeng ikumpra nila sa ilang gift check apan mas dunay kagawasan ng mga survivors nga mamili sa mga butang nga ilang gikinahanglan. Nagtuo ang ADRA nga dili limitado sa pagkaugsinina ang kinahanglan sa mga survivors ug magpabilin ang dignidad sa mga survivors kung mga bag-ong gamit ilang madawat kaysa mga daan ug napuslan na. Nag-isip kami mas maganda itong ganitong class kasi makapamili sila ng ilang gustong paliton. Ikatulo na kini ka batch sa libuan ka mga pamilyang gigasahan sa ADRA. Roxana Revelo, Patrol sa Northern Mindanao. Gikan sa atbang sa Kiosco Divisoria, nabalhin na ang Presinto 1 sa ubos sa amphitheater. Aron matagaan og disenteng opisina ang mga pulis. Nagapatrol, PJ De La Peña. Wa pa matibawas ang pagpintal sulod ni bagong opisina sa PNP Divisoria nga nahimutang ubos sa amphitheater. Aron dili mapapag ang katauhan, mipaskin sa mga karatula ang kapulisan paghatag direksyon sa tanan. Dali kami makamobilize, no? Unlike before nga muna ako pumisilong. Pagkaroon kung na mga emergency, na mga police calls, maka-respond gini diretso without delay. Usas nalipay na ini si Tatay Esteban. Kaniadto nahimutang ang estasyonan sa pulis sa ikaduhang andana sa karaang building. Dito nga sakaon kaayo nga kumpara taas ang hagdanan. Oo, mga senior citizens, mga hulog dito. Tanang madakpan diretso ng i-detain dito sa Maharlika Detention Cell. Karong Webes, Chief PNP mudangat sab sa dapit aron paglusad sa electronic blotter system. Atensyon mga kaninyong kapamilya nato nga nangita og trabaho, dunay job fair nga ipigayon karong Pebrero 3 ug 4 sa covered court sa main campus sa Xavier University. Palihog dala sa pertinenteng dokumento sama sa resume, application letter, ulagway ug ballpen. Walay plano ang grupong bulig alang sa Mindanao nga palabyon lang ang posibleng hinungdan sa grabing kadaot nga dala sa bagyong nasinati sa miaging tuig. Long-term plan ang gihikay karon sa grupo aron maayudahan sa hingpit ang mga nabahaan hangtod makabangon. Nagapatrol, Roxanne Arevalo. Gimog na ang grupong bulig alang sa Mindanao-Lanao Caucus nga gilangkuban sa nagkalain-laing sektor aron isigurong magpadayon ang paghatag ayuda sa mga sendong survivors o mapangitag hustisya ang mga biktima. Lakip sa ilang tubong ang pag-imbestigar sa nahitamong trahedya nga gituuhan nilang dili lang hinimuan sa kinaiyahan kundi resulta sa pagpangabusa sa katawhan. Hanapin din kung sino ang dapat na managot para doon sa mga pamilya na nabiktima, pamilya na nawala, namatay, at saka yung devastation na nakita natin. Maglagit ato na to ang tungdan lahin sa gobyerno para matagatong sa kung pagdagan long term or short term ba na siya. We welcome them. Dako kaya mong pasalamat nga naa sila din. Usas mga tutukan unya nila ang mga kasus mina ug lagi nga maoy gipasanginlan nilang hinungdan sa pagkamatay sa daghang tawo ug pagkaguba sa mga infrastruktura. Independenteng investigasyon ang tumong sa grupo sa ingon nga dili matatsahan sa mga ahensyang individual nga may interes ang maong kaso. Roxana Revelo, Patrol sa Northern Mindanao. Mexicanong boksidor knockout sa Kinumo sa usa ka Cagayanon. Nagapatrol Sheila Joy Labrador. Wa misalerang pugaw nga dinulaan si Mexicanong si Juan Panterita Esquer sa Cagayanong Similan El Metodico Milendo Domingo sa buntag Enero 29 sa usa ka hotel sa Cebu City. Gikan first round hangtod sa fifth round daw maro-maro kining gaarte ibabaw sa ring. Butang nga wala kumpiyansahin ni El Metodico Milendo, hilabi na sa iyang panaga nga double left hook. Sa 6th round, nag-DC ang tuong kilay ni Milendo human sa accidental headbutt. Apan wa kini makapausab sa performance hangtod 7th round. Bisan gisulayan sa Meksikano ang low blow, hinuon kini na ang natumba dihang naigo sa left hook ni Milendo. Sa oras nga 2:16 sa 7th round, migulang mananaog via technical knockout isip WBO Intercontinental Flyweight Champion si Milan El Metodico Milendo.
Sa tingin ko po, hindi na siya magtatagal kasi po, dinipidepensaan niya po yung katawan niya. Kailangan po, pag laban na po. Kailangan focus po para maganda yung laban. Sheila Joy Labrador, Patrol, sa Northern Mindanao. Huwag mo kanto ang balitag impormasyon kami yung patrol sa Northern Mindanao. Dapig sa kamatuoran, dapig sa katawhan, hangtod ugma. Mayang gabi, dalay ko ng Diyos.